Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng perfect recipe ng kutsinta. Bakit perfect? Kasi karamihan po sa mga gumagawa ng kutsinta ay hindi talaga to na perfect. Minsan may butas sa gitna na di malaman kung anong dahilan. Ngayon ito po at ipapakita ko sa inyo yung tamang paggawa. So ito pong nakikita nyo na yan ay mixture yan ng flour, 2 cups ng flour at 2 cups ng cassava flour. So maglalagay din tayo ng 2 cups ng brown sugar. Actually kukulayan naman natin kaya pwede kang gumamit dito ng white sugar. Nagkataon lang na brown sugar talaga yung available ko dito. So para naman to sa magkakulay ay yung 3 tablespoon ng atswete ay nilagyan natin ng hot water para lumabas yung kulay niya. So for the meantime ay haluin na natin itong mixture natin. Bali 5 cups po ng tubig yung ilalagay ko dyan. Inunti-unti ko lang yung paglagay. So ayan, nandyan na siya lahat. So para makasigurado tayo na makinis ang magagawa nating kutsinta ay haluin nating mabuti yung mixture. Pagkatapos sa paghahalo ng mixture ay salain natin ito. So naglagay ako dito ng 2 teaspoon ng lihiya water. Yung lihiya water po ay nabibili lang po yan sa palengke. Sabihin nyo lang lihiya water. Yung nilalagay sa kutsinta. So doon lang po yan. Ayan. At para makasigurado tayo na talagang makinis, 2 times ko po itong sinasala or even 3 times po hanggat sa may mga ano pa dyan. May mga nakikita ka pa dyan na hindi pantay-pantay, hindi pantay. Hindi makinis. Ayan, kagaya niyan may mga bubbles pa siya, pero don't worry po sa bubbles kasi mawawala din yan mamaya. So ngayon nilagay na po natin yung atswete. Sinala din natin syempre kasi mga buto-buto yan. So napakaganda ng kulay niya, kulay kutsinta na siya. At ngayon kunin na natin yung mga molder na paghuhulmahan natin ito. Ilagay lang natin dyan sa, sa measuring cup na malaki para hindi tayo mahirapan. So yung mga molder po na yan ay medium size. Yan po yung hulmahan ko din ng puto. At ang ginawa po natin dyan ay greenish natin yan ng konting oil. So, dapat po konting oil lang yung inilagay natin para lang hindi dumikit yung kutsinta mamaya pagkaluto. At habang ginagawa nyo to, dapat kulong-kulo na yung tubig kasi kailangan pagkalagay mo dito sa mga molder ay maisalang mo kaagad. Dapat kulong-kulo na yung tubig ng steamer mo bago ka nagsasalang nito. Kasi po kapag ka nagstay yan dyan, kumbaga yung mixture bababa sa ilalim. Ayan, di na natin pinakita yung pag-steam at ito na po yung ating finished product. So 15 minutes po bawat isang salang niyan ay okay na. Kung maliit naman yung gagawin mong kutsinta kahit 10 minutes ay okay na rin. So may kasava ito kaya kailangan luto po maganda at tama yung pagkakaluto natin. So ginagawa ko lang yung bilao na paglalagyan natin. Kita nyo naman sa gilid yung ginagawa natin. Ayan naman ay tatanggalin na natin sa mga molder. Gumamit po ako dyan ng toothpick para hindi ko hawakan yung mga kutsinta. Kasi malagkit po ang kutsinta. Ayan, toothpick lang yung pangtanggal ko. So saktong wala pong naiiwan sa mga molder niya. So, tuloy-tuloy lang natin hanggat sa matanggal natin lahat yan sa mga molder. Ayan, ito pa lahat. Ang dami-dami kasi double po ito sa ordinary kong ginagawa kasi may pagdadalhan ako nito na outing. Kaya dinoble ko yung ginagawa ko. So, usually tigwa 1 cup lang talaga. Pero ngayon, ginawa nating tagto 2 cups para mapuno natin itong maliit na bilao natin. So, at ito na nga po, nailagay na natin lahat, natanggal na natin lahat. At sa toppings naman, pwede ka dito mag-toppings ng kinayod na nyog, na yung medyo mura pang nyog.
pwede rin naman pong kagaya sa ginagawa natin cheese. Babaunin po kasi ito sa outing kaya imbis na nyog, cheese po yung ginamit ko. So hanggang dito na lang po tayo. Thank you so much.